guys, good morning. Kumusta? Welcome sa aking munting YouTube channel. Kung bago ka pa lamang na napadpad dito, ako nga pala si Kuya Ray, isang OFW. At ngayon papasok ako ng trabaho at gamit ko na yung ating bagong GoPro Hero 11 Black. Siya yung ginagamit natin pang record ngayon. And yan, napaka convenient gamitin kasi nakikita mo yung sarili mo habang nagre-record ka kasi may front screen na. Unlike yung dati natin ginagamit, yung GoPro Hero 11 Black, wala siyang front screen. Meron lang siya LCD indicator. Makikita mo lang doon is yung mga numbers. Makikita mo lang yung time running ng iyong recording. Tapos yung kung gaano pa haba yung storage mo, and then yung battery indicator. Pero ngayon nakikita ko na yung sarili ko sa front screen ng camera. Nice. And kung mapapansin nyo, ayan, umulan. And yung aking front wiper is maingay kapag ginagamit. Ayan o, mabagsak. Sira na kasi yung bushing. Mukhang maghapon na naman tong ulan na to. Kaya hindi kami nagbike nung kasama ko. Tapos nauna na siyang bumiyahe. Kahapon sana gagamitin ko to. Gagamitin ko tong camera. Kaso nga lang, nung palis na ako, pag on ko sa kanya, nag-indicate no SD card. Hindi ko pa nga pala na ikakabit yung SD card. So hindi ko na siya nagamit kasi malilate na ako. Kukunin ko pa sa loob ng kwarto yung SD card. Kaya ngayon ko lang siya nagamit. So bali pangalawang araw pa lang nito sa akin, itong GoPro Hero 11 natin. And medyo lumalamig na rin talaga yung weather kasi malapit na mag winter. So 2 months na lang, April, then May, June. Pagpasok ng June, ano na, winter na. So malamig na naman talaga. Pahirapan na naman maligo sa umaga. Pero okay lang. Masasanay din tayo, or masasanay din ako. So andito na ako sa workshop. Kaya yan, nagdala ako ng jacket, pero dapat itim. Hindi ko muna gagamitin to. Itim talaga dapat yung gagamitin pag nasa workshop. Kasi black yung uniform namin. So ayan, tamang tama, binuksan dito sa gilid. Dapat din ako dadaan sa kabila. So see you ulit mamaya sa biyahe pag pauwi na, guys. Magtatrabaho muna tayo. 7 hours later. Hello guys, uwian na naman. And maghapon talagang umulan. Although hindi naman malakas, pero halos tuloy-tuloy maghapon. So nakatapos na naman ng isang araw sa trabaho. So bali didiretso ko ng Woolies sa Woolworths. Bibili ko ng salmon trim tsaka kape. Wala na rin kaming kape. Yung kasama ko sa bahay na una na. Binalikan ko pa kasi yung tumbler ko na iwanan.
Buti lang hindi pa ako nakakalis ng, hindi pa ako nakalabas sa mismong workshop. And then gamit ko ulit yung aking bagong GoPro Hero 11 Black. At nakakatuwa lang gamitin kasi meron nga siyang front screen. So nakikita ko yung itsura ko. Pero ngayon nag off. Hindi ko alam kung may setting ba siya na pwedeng continuous lang na naka-on. Ngayon nag full black lang siya. Black. Full black. So mukhang ilang araw pang mag-uulan. Kaya hindi mo na makapag-bisikleta. And mas malala yung ulan sa sa bandang Queensland. Talagang binaha ng gusto simula nung bagyong Alfred ba yun? Cyclone Alfred. So kung mga nanonood dyan ng mga kababayan natin from Queensland, Australia, ingat-ingat kayo. Lalo na may mga napapanood akong sa mismong baha. Kahit na residential area may nakikita akong sa video na may crocodile sa tubig baha. So nakakatakot yun kasi once na lumusong ka tapos hindi mo alam meron palang crocodile. Meron pa kami ng panood minsan, nasa lang siya, halos labas lang ng convenience store. Tapos may tubig baha sa labas, nandun yung buhaya. And mga magtutuloy-tuloy pa rin ang ulan ng gamamayang gabi. So ayan, gumagalaw yung mount ng camera. Medyo maluwag. So dito na tayo sa stoplight, kakanan tayo dito. So sa Willis tuloy. Sa Woolies ako pupunta. Kasi doon lang may nabibiling salmon trim. And magtitingin-tingin na rin kung ano yung pwedeng mabili ron. Baka kumuha rin ako ng frozen fruit. Kasi madalas sa gabi nagano na lang ako, gumagawa na lang ako ng fruit juice. Bine-blend ko dun sa portable blender na nabili ko, yung Ninja portable blender. Yung bumabagsak talaga yung yung aking wiper arm. Hirap kasing hanapan nung lock or yung bushing para dun sa mounting ng mismong wiper arm. So dyan tayo magpa-parking pagitan ng Coles at ng Woolies. Ayun, bagsak ng bagsak talaga. Bushing lang yung may problema, pero mas madaling makahanap pag assembly yung bibilin mo kasama na yung motor. May mahanap ka mas mabilis compared dun sa bushing lang. Kaso pag yung may kasama namang motor, mahal. Magkano naman yung motor. Kinabitan ko na ng ibang bushing yan, ginawa ko na lang ng paraan. Rubber pala, hindi siya totally bushing talaga. Pero wala talaga. So tara, punta na tayo ng Woolies. So dito na ako sa loob ng Woolies. JJ's.
to Daddy. Big W Woolworths. So dito tayo sa grocery store. Free fruits guys, oh. Mga overripe ng saging. Pero pwede pa naman eh. Walang tayong dalawa. Ah, 4 kids pala. Sorry. 4 kids pala. So kukuha na lang tayo dito. Buti lang nabasa ko. Mixed berry, mango. Para mas okay yung ganitong kuhanin kasi may takip pa rin siya pag nabuksan mo na. Pag di mo naubos, pwede mo pang takpan ulit tapos lagay sa rep. Yung nabili ko kasi nung nakaraan, ganito lang eh. So pag tinanggal mo na siya dito tapos di mo nagamit lahat, di mo na masasara na masyado. So mas maganda yung nakaganito. So kuha ako ng isang mango. Paubos na yung meron ako dun sa bahay. Mango rin yung flavor. Pero nakaganito nga. Ganito yung lagay. Tapos Yakult. Oh sorry. May 3, 2025. So dito tayo sa original na color nya, red. So mamaya na tayo iikot dun sa may salmon trim. Ano ba? Perfume protein yogurt. Mura oh, $2.80 lang. Sabagay ito $3 lang mahigit. Ay hindi, sarado $3 pala. So andito yung mga yogurt nila. Yan, Yakult. Ayun o, Tiyata mix flavor, $6.50. So pumapatak siya na $1 lang mahigit. So parang mas mura to ah. Oh, ano, parang mas mura yan. Pagka ganito, yung nakapak na ganito, $8 lang. Ayun o, 12 times 12. Mix kaya to? Oh, mukhang mix nga yata. Ah, yun. 4 na pirasong vanilla, strawberry, mango, taga-4. So ito na lang siguro kukuhanin ko. Kailan ba expiration ito? Sa 11 ng next month. So isang buwan pa mahigit. Kasi masyado yata marami pagka ganito. So ito na lang yung kinuha ko guys. 3 flavor siya. Bali taga-tagalawa bawat flavor. Tapos $6.50 lang. So pumapatak lang na $1 mahigit yung isang ganito. Ang kinuha ko kasing nauna $3, so mas mura, mas makakamura pagka ganito. Meron din pala ditong scotch na beef pie. Akala ko sa IGA lang meron ito. 6 na piraso, $6. Yung ibang brand kaya nyan $9 pero 4 na piraso lang. Ito nakalis pa to pero 4 na piraso din. So kukuha tayo na yan pang merienda. Pwedeng yan na rin yung panghapunan kasi hindi nga ako nagkakanin na sa gabi. So pwedeng yan na yung hapunan ko. Ayan, may naririnig kayong music kaya hindi ako pwede mag record ng tuloy-tuloy
kasi baka makapiright tong video natin. Yun ang mga toy car, Hot Wheels. Kaso puno na yung ano ko yung lagayan ko. Tsaka medyo mahal dito, $3.75. Diyan sa kabila sa Big W, ano lang yan, $2. So balik in Lowe's na panalil itong area na to. Dito dati yung mga meat. Hanggang doon sa gitna. So nilipat na nila yung pwesto ng mga meat. So magtatanong tayo kung merong ano, salmon trim. Ito yung mga processed food naman, mga ham, sausage, hotdog. Kalamata olives, baby peppers. So ayun, yung merong salmon trim meron pa, $7 lang per kilogram. So kukuha tayo ng 2 kilo siguro. Tapos hati-hatiin na lang ang paksiw, sinigang. Pwede rin pang prito, lalagyan ng harina. Tapos ayun pa yung mga ibang seafoods, prawns. Tapos doon naman chicken. Yan, may music. Salmon trim 2 kilogram please. Yep. Yeah, sure, please. Thank you so much. So akala ko yun na yun, 1 kilo pa lang pala to. Thank you. See ya. So ayan guys, akala ko yung unang inabot niya sa akin, yun na yung 2 kilo, 1 kilo pa lang pala yun. So mag-ikot-ikot pa tayo kung ano yung mabibili natin. Yung frozen fruit ang hinahanap ko, hindi ko makita. Ito naman yung mga chicken guys. Ba't ibang klase ng chicken, nuggets, tapos pang ihaw, pang prito. Tapos may beefs din dito. Beef. Halo-halo din pala. Pero karamihan kasi na nakikita kong manok. Kaya yan, manok. Ito naman yung mga tinapay. Mas mura ng $1 yata sa Coles yung binti ng manok, yung kagaya nito. $9.50 dito, tapos dito $9. Mas mura ng $1 yata sa Coles kung di ako nagkakamali. Tapos ito naman yung mga beef. Ito pala pepino. Maganda rin ihalo to sa fruit juice. Ginawa ko na sa minsan yun, masarap naman. Kaso wala yung maliliit lang. Yung kagaya yung nabili ko noong nakaraan. So magtitingin muna tayo din sa kabila. Ito guys, maliliit lang. Mas maganda kasing gamitin to pag magbe-blend ka ng prutas tapos hahalo mo. Doon mo na kailangan mag-cut ng marami pa. So $3.90 siya. Siguro tayo ng isa nito o magtingin muna tayo din sa kabila pa. Malalaki to, malalaki.
Dito na lang tayo sa malilit. Okay din sana yung ganito, naka-mix na prutas. Kaso nga lang namamahalan ako. Mas okay na bumili ka ng maramihan na lang, tapos ikaw na lang mag-slice. Mas makakamura ka pa. So ito yung mga kape. Medyo mahal to dito ah. Ang nakaraan nakabili ko sa Coles ng ganito, naka half price, size lang yata yung pagkakabili ko. Ito $13.50, nakasave ng $6.77. Ay hindi pala, 6 lang pala, $6. So anong kukuhanin natin? Freeze dried classic coffee. Mahal yung Nescafe ngayon ah. Dati 11 lang yan, 11 point something. So sa ganito na lang ulit tayo. Save ng $3.75. Tapos ang price niya is $8.75. So okay na yung presyo na yun. At least nakasave tayo ng $3 mahigit. So ikot pa tayo. Hindi ko makita yung mga frozen na ano, na prutas. Malamang nadaanan ko na doon pero hindi ko lang napansin. May mga nakikita kasi ko dried, hindi frozen. Ito naman yung mga oats, iba't ibang oats. Nailang pa rin talaga ako mag video kapag maraming tao. Nakakailang. $2 raw sugar. Kuha na rin kaya ako nito para may stock. Kakasalin ko lang yung huling sugar na naritira namin. So marami-rami pa naman yung natitira doon, kaso mas mainam na yung may ano, stock. So ikot na lang ako isang beses. Punta dito sa kaliwa. Galing na rin ako dyan sa kaliwa kanina eh. Pero ikot pa ako isang beses. Ito yung sinasabi kong mga dried fruits. Kaso may kamahalan, $10 oh. Ganito yung ginawa ko nung nakaraan. Fruit salad, tapos nilagyan ko ng ano, yun nga yung pepino. Tapos binlend ko. Tapos nilagyan ko lang ng gatas din. Okay naman, masarap naman. Ito, pineapple. $2.20. Ito naman, 2 fruits in juice. Mas maganda yung salad talaga, yung mix. Fruit salad, yan. So, kukuha rin tayo ng isa nito. Kailangan din pala namin ito, basurahan, plastic. $1 no? $1. Kaso pang malalaking ano, bin. Yung pang loob lang ng bahay na basurahan. Tapos hanapin natin yung pinakamura. Ito na sana yung pinakamura eh, kaso malalaki yan. $2.50, 30 pack. $2.50, 40 pack. Fits 12 liters bin. 40 pieces na siya. 250 rin. 40 pieces, 40 pack. So dito tayo sa dilaw na lang. Dishwashing liquid. Meron pa naman yung dishwashing liquid. Pero baka merong naka-sale. So $1.40. Kaso empty na.
Ito naman for $2.50. Citrus fresh. Ito sponge, kailangan din namin ito kasi yung ginagamit namin ngayon, panghuli na yun. So kukuha tayo. Pinakamura, napin natin yung pinakamura, kailangan yung makakatipid tayo. Ito $1.80. Maganda kayang gamitin to, parang manipis. Ano na siya, 5 piraso. Parang mas gusto ko pa rin yung ganito eh, sponge. Ito ilang piraso to, 6. Ito pala medyo mura ng konti. Hindi, mas ano pala, $1 ang diferensya, pero 6 na piraso to, ito 5 lang. Tsaka ito, ano na, merong sponge na ganito, yung dilaw, tapos meron siyang green, ang mga ano, kaldero. So ayan, tumutugtog Sam Smith. So off muna natin. So kaya kumuha ako ng cart, nagdala ako ng cart instead na yung basket, kasi wala naman ako nadala ano, grocery bag. So may mga cellphone pala sila rito, Android phone. Isa pa lang. Ayaw man. Excuse me, this one is not working. There you go. Thank you so much. 58.58. Oh. Your everyday rewards card has been added. Follow the PIN pad prompts to finalize your payment. Thank you. So ayan guys, nakatipid ako ng $3.75. So ang mga napagbibili ko is umabot ng $58.58. So ito yun. And baka sumaglit pa ako sa Coles, kukuha ako ng ano, manok. Mas mura ng konti ron eh. So maambon pa rin. So ayan guys, lalabas na tayo ng parking area. At ayan, sasaglit lang tayo sa Coles. Lilipat lang tayo ng parking para mas malapit na mamaya paglabas. And merong binibigay na naman yatang ulam yung isang kabayan. Tumawag lang sa akin yung, hindi, tinawagan ko pala yung kasama ko sa bahay kasi nag-miss call kanina or tumatawag, hindi ko nasagot. So tinawagan ko siya bago ako lumabas ng parking area. At
ayun nga, nag-message daw sa kanya na may bibigay daw niya yatang bopis. So ako na lang ang dadaan doon. Ayan. Buti may lumabas na isa. Dito tayo sa nilabasan. Sasaglit lang tayo, manok lang. So dito naman tayo sa Coles Manning Mall. Mabilisan lang. Ito mas mura nga oh. So 2 for $16. 2 for $16. So 8 lang siya. $8. Pakpak tsaka binte. Pwede naman siguro mix. Kumpara dun sa Woolies kanina, $9. Eh dito 2 for $16. So kumatak lang siya ng $8 bawat 2 kilogram. So kukuha tayo na isang binte tapos isang pakpak. Ayan pa yung ibang mga karne nila, baka, lamb, baboy. So ayun guys, manok lang talaga yung kinuha ko. Tsaka binitbit ko na lang. Wala akong grocery bag. Kasi naman magtulak pa ako ng cart. Hindi pala obra yung ano. Kukuha ka ng, di ba naka 2 for $16 yung manok. Hindi pala pwede yung galuin mo yung pakpak sa binte. Dapat kung pakpak, ang kasama niya rin is pakpak. Kasi nung nagbayad na ako, iba na yung price. Yung sa pakpak $8, tapos yung sa paa, sa binte pala $9.50 yata. So $1 may get yung diferensya. So bali ka pareho lang pala siya nung price nung nasa Woolies kanina, yung binte. Pero okay lang kahit paano nakaless ng $1 dun sa ano, sa pakpak pala. Kasi $8 lang siya. And then amaze ako sa aking bagong GoPro Hero 11 Black. Itong ginagamit kong pang record ngayon kasi pag pinagana mo siya gamit ang automatic shutter, hindi mo pipindutin yung power button dun lang sa kanyang auto shutter. Pag naka-off yung camera, pag kinlik mo yung auto shutter, magre-record siya automatic and mabilis siya mag-response kumpara dun sa dating ginagamit ko, yung Hero 8 Black. After niya mag-beep, ang tagal pa bago mag-start yung record. Siguro mga 3 seconds. Ito, pagka pindot mo 1 seconds lang, gumagana na, nagre-record na agad after ng mag-beep. So hindi siya delay na kagaya nung sa Hero 8 Black dati. Kasi may time na may gusto kang kuhanan ng ano, ng video biglaan, tas i-auto shutter mo nga, minsan delay. So GoPro Hero 8 Black, so hindi mo agad-agad ano makuhanan yung gusto mong kuhanan ng video, lalo pag halimbawa sa ganito sa sasakyan na maandar, tapos biglang may nadaanan ka magandang gusto mong kuhanan ng video, hindi mo kagad record kasi magbibip, tapos magka-count ka pa ng mga siguro yun nga 3 to 5 seconds yata. Ito parang 1 seconds lang, start ka agad yung recording. And yung battery life nga mukhang ano siya, mas matagal compared dun sa standard na battery. And ayun, hindi ko rin siya papansin na nag-overheat kahit na tuloy-tuloy yung recording. Although hindi pa naman ganun kahaba yung recording na ginagawa ko, wala pang mahaba talaga yung tuloy-tuloy. Kasi pag sa
GoPro Hero 8 Black, pag tuloy-tuloy yung recording mo, nag-automatic siya mag-cut ng every 11 minutes. Pero hindi siya yung ikakat niya yung video yung ano lang, yung pagitan lang ba ng storage, para lang hindi tuloy-tuloy na isang mahaba siyang video yung storage niya. So meron siyang pagitan na every 11 minutes. And ayan, didiretso muna ako dun sa bahay ni kabayan ni paring Edward. Kukunin ko yung binabanggit nung kasama ko sa bahay na Bopis daw. And ayan, kagaya niyan, hindi siya nag-iinit, although tuloy-tuloy yung recording ko magmula dun sa holes. So wala pang cut yan sa mga ilang minutes na ba, 4 minutes and 54 seconds, 56 ayan. So continuous pa rin siya. And ayun nga, hindi siya masyado nag-iinit, siguro dahil din sa weather, maambon. And malamig talaga yung simoy ng hangin. Tapos naka-aircon pa ako, pero may ina lang naman. And ayan, hindi siya nag-ano ngayon, hindi siya nag-off yung screen sa harap ngayon ng camera. Unlike kanina nung, ayan, ngayon pa lang pala. Hindi, ginilaw ko pala yung sa harap, yung touchscreen, kaya nag-open ulit siya. So nag-automatic, ano talaga siya, screen off yung sa harap. Para ano na rin siguro, battery saving. Kasi pag tuloy-tuloy na naka-on yung screen mo sa harap, malakas din mag-consume ng battery. So dito na ako, malapit na ako. Oh, merong kotse ditong iba. Kanino kaya to? Dito ba siya? Sa parang Edward. So ayun guys, nakuha ko na yung Bopis na binibigay ni parang Edward. Tapos nagpasabay din siya ng ano, lulutuing papaitan, papaluto doon sa kasama ko sa bahay. Papaitan na baka. Sigurado kung baka nga ba yun, basta sabi niya papaitan, ano frozen Dadaan na rin tayo dito kay parang Jeffrey. Ibibigay natin yung isang Bopis. Dalawa yung binigay niya, dalawang Tupperware na maliit. Pinasuyo niya lang, naidaan ko na rin. Kasi madadaanan naman yung bahay. Yun, tama-tama. So ayan guys, pinakisuyuan ko lang na dalhin yung Bopis na pinapabigay kay parang Jeffrey ni parang Edward. Tapos pagdating ko dyan kila parang Jeffrey, nagbigay din ng munggo. Ito yung Bopis. So iba talaga pag mga Pilipino. Ay, sarap pag yung Pilipino. Libre ulam na naman. Tapos yung papaitan, kasama ko magluluto sa bahay. Kasi hindi ako nagluluto masyado. At di rin ako marunong pa magluto na papaitan. Nakapagluto naman ako, kaso hindi ganun kadalas. Ay, ang lamig. Off na natin itong aircon. So nag-out ako ng 4 o'clock mahigit. Lumabas yata ako 4:10 sa workshop. Tapos diretso ng town, namili. Tapos ang oras na ngayon 6:11 na, so 2 hours pa ang lumipas after nung pag out ko sa work bago makauwi.
Kasi yan nga, dinaanan natin yung ulam, office, tapos may pahabol pang munggo. Bali yung si paring Jeffrey tapos si paring Edward, mga kasama ko rin sa work yun. Bali 4 kasi kaming Pilipino sa workshop. Tapos yung isang apprentice namin na Pilipino rin, nanawa yata, na homesick, kaya kinancel yung apprenticeship niya sa workshop namin. Then umuwi ulit ng Pilipinas. Kasabay kong umuwi ng Pilipinas yun nung nagbakasyon. Tapos nung pagkabalik namin, hindi na kami nagkasabay ng pagbalik kasi naiwan ng eroplano. The next day na siya nakabalik dito sa Australia. Tapos nabalitaan na lang namin, yun nga, gusto na daw ulit umuwi ng Pilipinas, na homesick. Sayang tuloy yung kanyang apprenticeship. Sayang, masayang. So andito na ako sa bahay ngayon guys, and dito ko natatapusin tong video, and maraming salamat sa panonood. And muli, Kuya Ray, see you on the next one. Bye!